Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating po malagawain. Ito po ang paghinig ng salita ng ating pinakamamalapay Diyos. Kaya po inaanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapay Diyos na ito po'y dadalhin ng ating mga ral, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ralph Blanco. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Diyos. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Paul. Tayo po magkaisang tumalangin, mga minamahal. Dakila po naming Diyos na mapagandang sa lahat, pinakamamahal ang Panginoon Isus, sa paunang dalangin na aming kagalang-galang malapastor, Evangelist Huldes Radameda, your end-time prophet, dahil po kami sa iyong panalapaan na lubos na nagpupuhuri ng papasalamat malapit sa bawat yugto ng balang gawain, dahil lubos mong pinagpala, higit sa lahat, mahal Panginoon, ay yung pagkilos sa aming kiligitnaan, o Diyos, sa aming pakikinig ng mga salita, lang isang mo po, ibang lingkod, sa ganakin, mahal Panginoon, wala po akong magagawa. Ikaw siya manguna, mahal Panginoon, kung saan kami nasumpungan sa pagkukulang, pagkasala, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Alisin mo lahat mga alilamad lang and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mahal. Praise the Lord. God bless you po. At kayo po ay makabalik sa inyo po mga upuan. Una tigit sa lahat mga minamahal. Muli ang ating pagpapahod ng pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, hallelujah, Creator of the universe, our dearest Jesus, hallelujah, praise the Lord. And we give double honor to our beloved Pastor, Evangelist Walde, Estrada Omeda, the end-time prophet of our loving God, our pleasant afternoon po, amin na mahal, ginigamal Pastor, and we always treasure the blessed memory, blessed teachings, and blessed life of our beloved and honorable son Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear, and to all the beloved children of our beloved and honorable parents in the Lord, very pleasant afternoon po, and we love you so much po. Hallelujah sa lahat ng ating mga kapatiran dito po at sa buong Pilipinas at buong mundo. Magandang hapon po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating buksan mga minamahal sa ating banal na kasulatan, Hebrews chapter 11 verse 3. Ang makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. In the book of Hebrews chapter 11 verse 3. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Right. Amen. Praise the Lord. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 3. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginagawa sa mga bagay na nakikita. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagkabasa kanyang banal na salita. Amin naman, ang salita ng ating mahal na Panginoon ay ang lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Praise the Lord. By His Word, maminamahal, sa kanyang salita, sa isang iglap, nakita po natin, maminamahal, ang lahat ng mga bagay na ito na ating nakikita ay wala po ito kung hindi dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaano ka makapangyarihan ang salita ng Diyos? Kalang tao, salita lang yan. Maminamahal, subalit, iyan pala ang may likha ng lahat ng bagay. Iyan pala ang lumikha ng lahat ng bagay. Amin na mahal. At ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, this is powerful. Mga minamahal, makapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya ito po'y palagi natin pinag-uusapan, mga minamahal, at tinuro sa atin ang ating minamahal, ginagalang magulang sa ating mahal na Panginoon, na palaging makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo titigil hanggang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mas maraming salita ng Diyos ang iyong mapakinggan. Amen. Amin na mahal, mas grabe ang iyong pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Mas grabe ang iyong kapangyarihan. Mas konti din ang iyong kapangyarihan. Konti ang iyong kaalaman. Amin na mahal. Kaya mabuti pa, damihan mo na. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi tayo titigil pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Lisa sa puso ang kanyang mga salita hanggang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Hebrews chapter 4 verse 12, ating basahin. In the book of Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword,
piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 4, ang talata ay 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Amen. Buhay ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang tayo nakikinig, mga minamahal, tayo kinakausap ng ating dakilang Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. Amin na mahal. Is a discerner of the thoughts and intents of the heart. May naman, nag-iisip pa lamang tayo, mga minamahal, nadidiscern na po yan ng salita ng ating mahal na Panginoon. At nangungusap na sa iyo dati ang ating mahal na Panginoon. Iniisip mo pa lamang. Ito ay pinaplano mo pa lamang. Amin na mahal, nadidiscern na tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nangungusap na kaagad sa atin ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya napakainam, mga minamahal. Amen? Na palagi natin mapakinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon para hindi tayo mamislead. Amen? Amin na mahal. Yung plano po, mali pala. Amen? Kapag narinig mo na ang salita ng ating mahal na Panginoon, itinutuwid ang iyong landas. Amen. Nadidiscern ka na kaagad ng ating mahal na Panginoon. Nangungusap na sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Amen. Na kung yan ay hindi kalooban ng ating mahal na Panginoon, huwag mo nang ituloy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Sapagkat mas alam ng ating mahal na Panginoon. So kaya sa magitan ng kanyang salita, mga minamahal, isanggunin natin lahat ng bagay sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po may parable of the seed and the sower. Dito sa Mateo 13, 18 hanggang 23, mga minamahal, nandito po tayo sa isang talinhaga, parable. Ito po ay patungkol sa magasik ng binhi. Ating basahin, mga minamahal. Matthew 8:13, 18 to 23. The Gospel occurs in Matthew chapter 13, beginning at verse 18 and the following. Hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog, kindly. God bless you. Dito po sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 18 hanggang 23. Pakinggan nga ninyo ang talinhagang tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man nakikinig ng salita ng karian, ay ito hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan, yung nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap, ito at ng buong galak. Gayun may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sa sandaling tumagal, pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, pagdakay natitisod siya. At ang dagasik sa mga dawagan, yaong dumirinig ng salita, ngunit ang nagsusumakit na ukol sa pasanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siya ay nagiging walang bunga. Dito po sa 23, at ang nagasik sa mga mabuting lupa ay siyang dumirinig
at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga, ang ilan na tig-100, ang ilan tig-60, at ang ilan ay tig-30. Amen. Amen. Dito kami naman makita po natin na depende pala, namin na mahal, doon sa tumatanggap ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mami na mahal, makapangyarihan, totoo, ang salita ng ating dakilang Diyos, pero depende yan doon sa tumatanggap. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Mami na mahal, depende. Katulad din, mami na mahal, halimbawa ng isang kayamanan. Maraming pera yan, malaking kayamanan yan, pero depende doon sa tumanggap. Amen? Merong waldas, wala rin napuntahan. Amen? Meron namang masinop, ay talaga naman, mami na mahal, bawat sentimo, sinisinop, ay lumago yung kanyang kayamanan. Amen? Sandata, ibigay mo sa isang tamad naman, mami na mahal, useless, makapangyarihan nga yung sandatang nasa kanya, talo rin siya. Amen? Mami na mahal sa pakibagbaka, sapagkat pabaya pala. Gayon din, mami na mahal, ito, pinakamahalaga sa lahat ang salita ng ating dakilang Diyos. May napunta roon sa daanan, wayside. Agad-agad, nilusob ng kaaway, kinuha, ninakaw na agad. Wala nangyari. Amin na mahal, kaya pag nagkukursada po ang Jesus Miracle Crusade, talagang millions ang dumadalo. Napakaraming tao. Amen. Grabe, mami na mahal. Pero tignan po natin, 4 po yan, mami na mahal, ang hinahasikhan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat, kung lahat ay pinagyaman ang salita ng ating dakilang Diyos, ay hindi na po tayo magkakasya rito. Napakalawak, kahit buong luneta, amin na mahal. Pero talagang salamat sa ating mahal na Panginoon, tuloy-tuloy ang krusada ng ating balagawain, amin na mahal. At napakaraming nililigtas ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi ka nakadaka, amin na mahal, na agad-agad nandyan na napakadami na agad. Amin na mahal. It took years. Amen. Amin na mahal, in fasting and prayer ng ating beloved and all will perish in the Lord. Amin na mahal. Grabe ang pagsubok. Araw-araw, amin na mahal. Hallelujah, hanggang dumating sa ating panahon na ito. Amin na mahal. Sa wayside pa lang, amin na mahal. Ibig sabihin, amin na mahal, walang pagpapahalaga. Dumating naman ang salita doon sa stony places. The same is he that hear the word and anon with joy received it. Ay, grabe, galak. Ay, grabe. Makapangyarihan pala salita ng Diyos. Pinagpala ko. Yet, he hath not root in himself. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sangdaling tumatagal at pagdating ng kapigatian. Amen. Pagdating ng pag-uusig dahil sa salita, pagdakay, natitisod siya. Amen? Amin na mahal. So, hanggang doon lang pala, amin na mahal. Pag dumating na pala yung pagsubok, pag-uusig, goodbye na ang kaligtasan. So, depende, amin na mahal, kung yan ang mapuntahan ng salita ng ating mahal na Panginoon, hindi rin po ito mapapakinabangan. He also that received seed among the thorns. Nasik naman ang salita sa mga dawagan. At yung dumirinig salita, ngunit ng ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng kayamanan. Siyang umiinis sa salita at yao'y nagiging walang bunga. Ito naman, mami na mahal, deceitfulness of riches. Mami na mahal, pag inalok, ito ka, maraming kikitain dito. Umalis ka na dyan sa iyong panampalataya. Ito na ang gawin mo. Ganito, ganon. Goodbye. Mas minahal ang kayamanan. Mas minahal yung mga bagay na fleeting. Naglalaho sa mundong ito, may namahal. Yun yung nasa mga dawagan, thorns, mga tinik. At nasik sa mabuting lupa. Amen. Dito naman tayo, mami, naman nung mahasik ang salita sa mabuting lupa,
na siyang katotohanan nagbumunga at ang ilay tig 100 at ilay tig 60 at ang ilay tig 30. Ito po yung mga minamahal, pinagyaman ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pinahalagahan ng buong buhay ang salita ng ating mahal na Panginoon. At nakita po natin sa buhay natin, beloved noble parents in the Lord, mga minamahal. Grabe, araw-araw. Kahit lumipas na maraming taon, araw-araw, binubuklat ang salita ng ating mahal na Panginoon. Binabasa ang salita ng ating mahal na Panginoon with all gusto. Amin na mahal. Talagang mayroong pagkauhaw palagi sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Kaya depende rin po pala yan sa spiritual leader. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hinakitaan natin ang perfect example, mami na mahal, ang mga tunay na lingasan ng ating mahal na Panginoon. Mami na mahal, na nagkaroon lang talagang dibdiban na pag-ibig sa salita ng ating mahal na Panginoon, come what may. Kahit may pagsubok, amin na mahal, kahit may pagluha, may mga pag-uusig, amin na mahal, niyakap ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kahit kamatayan pa nga eh. Even between life and death, amin na mahal. Kaya tayo po ang naging bunga. Narito po tayo, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yun din ang ating tinatahak na landas. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Amin na mahal. Kaya nakakarinig po tayo ng patutuon at talagang grabe yung mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Subalit, nanatili naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat yung kanya natanggap ay totoong salita ng ating mahal na Panginoon. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Yung ating tinanggap kasi, mga minamahal, hindi salita lamang ng tao, kundi salita ng Diyos. Makapangyarihan, nagbunga sa ating buhay. Ating basahin, mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. The first book of the Thessalonians chapter 2, verse 14. For ye, brethren, became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata ay 13. At dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita o salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisiyampalataya. Amen. Amen. Marami dyan, mami, naman nangangaral, salita lamang ng tao. Bakit? Walang bunga eh. Dito pa, paano mong iiwanan ang iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Nagbago ka. Nalutas sa iyong problema. Ikaw mismo nananalangin sa may sakit ko magaling. Ikaw mismo nagpapalayas na masamang espiritu. So it's not the word of man, but the word of God. Salita ng Diyos na makapangyarihan. Kaya nga po dito sa Hebrews chapter 13 verse 7, remember them which have spoken to you the word of God. Ating basahin mga minamahal. Hebrews chapter 13 verse 7. In the book of Hebrews chapter 13, verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow considering the end of their conversation. Right. Amen. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7. Alalahanin niyo ang nakakaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay iyong tularan ang kanilang pananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Alalahanin daw po natin ang nagkaroon ng pagpupuno sa atin, na siyang nagagsalita sa inyo ng salita ng Diyos.
at sa pagdilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Oh, hallelujah! Hindi lamang po pala panonoorin natin ang ating ginagalang na magulang sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tutularan po natin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kahit saan tayo makarating, mga minamahal, aalalahanin natin lahat ng mga tinuro, lahat ng mga pinangusap sa atin, lahat ng mga payo sa atin na salita ng ating mahal na Panginoon buhat sa ating beloved and honorable parents in the Lord. Sapagkat ito'y napakinabangan nating lubos. Amen. At dito tayo tatatag. Dito tayo mananatili. Dito po tayo kukuhanin ng ating mahal na Panginoon, takdang panahon. Kaya nga po sabi dito, mga minamahal, dito po sa Ephesians chapter 6 verse 1, dito po muna tayo sa Proverbs chapter 6 verses 20 up to 23. The book Dito po of tayo sa Proverbs Holy chapter Scripture. 6, from verse 20 up to 23. My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. 23. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. The book of Ephesians, 6:1. in the book of Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog, kaili po. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 6, ang talata ay 20 hanggang 23. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mo lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong liig. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Dito po sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakainan po talaga, mga minamahal, ng totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon. Ang nagsalita sa atin ng purong salita ng ating mahal na Panginoon. Buhay at talagang mapapakinabangan mo sa iyong buhay. Mga minamahal, ito po ay mangungusap sa iyo. Di ba minamahal? Kahit saan tayo makarating, sa panalagawa ito, mga minamahal, yung ilan sa ating mga kapatiran, naglakbay na sa iba't ibang mga lugar sa ibang bansa. Ano po ang mga nakakintal sa kanilang puso? Yung mga salita ng ating mahal galing sa ating beloved and honorable parents in the Lord. Amen? Kaya po tayo dumami. Kaya po tayo nagbukas na mga gawain sa iba't ibang lugar sapagkat walang katulad ng ating panagawain. Amen? Inaalala nila, mami, yung iba nga nakadalo sa iba't ibang mga fellowship eh. Hala, wala rito ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang tabang naman dito. Pero lahat yun, naglilingkod daw sa Diyos. Amin na mahal. O anong bandang uli? Nag-request na. Magkaroon kami ng gawain. Kaya tignan mo, mami na mahal, ilan na po yung ating outstations all over the world. At patuloy pang dumadami. Amen. Sapat ang hinahanap yung mga salitang galing sa mga totoong lingkod ng ating dakilang Diyos. Bind them continually upon thy heart and tie them about thy neck. Itali mo sa iyong liig. Amen? Bind them. Ikintal mo sa iyong puso. Hallelujah! Sapat habang ginagawa mo ito, ikaw ang nakikinabang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matatag kang Kristiyano. Amen. Wala makatinag sa iyo.
Amin na mahal. Walang diablong makagapi sa iyo habang sinusunod mo at inaalala mo ang lahat ng mga inaral ng ating minamahal, ginigal magulang sa mahal Panginoon. Kahit saan ka makarating. Amin na mahal. When thou goest, it shall lead thee. Ito ang papatnubay sa iyo. When thou sleepest, it shall keep thee. Ito ang magbabantay sa iyo. At pag ikaw ay gumigising, ito ang makikipag-usap sa iyo. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating banal na iglesia, mga minamahal, wala kang dapat ipangamba eh. Amen. Mga minamahal, sapat tayo na aralan. In uniform tayo, mga minamahal, in one accord. Amen. Mga minamahal, mararamdaman mo kapag lumilis na ang Espiritu. Oh, sandali. Ito ba yung tinuro ng aming minamahal ginagalang magulang sa mahal na Panginoon? Lahat, mga minamahal, pati kilos, pati pananalita, mga minamahal, hinubog talaga tayo, mga minamahal, sa purong salita ng ating mahal na Panginoon. Amin naman. Ano naman ang naging bunga? Ay matatag na Kristiyano. Anong naging bunga? Mabungang mga Kristiyano. Ano naging bunga? Mapayapang Kristiyano. Punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ng kapayapaan. Ay wala kang makikitang ganitong naman kapayapaan na gawain na iglesia. Pandemic at lahat, gera at lahat, maminamal, tuloy-tuloy ang gawain, walang kinatakutan. Ang dami nating ikukwento, maminamal, pagkatapos itong pandemic na ito, maminamal. Ang dami po nating mga challenges. Grabe! Amin na mahal. Ay mo ko, maminamal, kung talagang lilipas na ito, sapagkat doon sa ibang lugar ay nagla-lockdown pa rin. Maminamal. At pero dito sa ating lugar, purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang dinidinig ang prayer ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon, mga anak na Diyos. Amen? Amin na mahal. Oh, nakakapag-gathering na tayo unti-unti. Amen? Praise the Lord. Sabik na tayo, mami na mahal, na talagang malalaking. Nasanay tayo, mami na mahal. At tinuro ng ating ginagalang magulang sa ating mahal na Panginoon. Yung malalawak na gawain. Tignan niyo po yung ating TV program. Nakakaluha, mami na mahal. Pag nakita mo yung laksa-laksa mga kaluluwa. Oh, hallelujah. Mahal na Panginoon, ibalik mo po. Mahal na Panginoon, ang mga panahon na yan. Napakarami mga kaluluwang tumatanggap sa iyo. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mami na mahal. My word shall not pass away. Matthew chapter 24 verse 35. Oh, purihin ka, mahal na Panginoon. Isaiah 55:11. Ating basahin, mami na mahal. The book of Matthew chapter 24 verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. The book of the prophet Isaiah. The book of the prophet Isaiah chapter 55 verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Glory, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Kindly post Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Amen. Ito mga minamahal. Langit at lupa lilipas. Oh, mga minamahal, masira, mawasak. Subalit, ang salita ng ating mahal hindi pala lilipas eh. Eh di kumapit ka na sa salita ng ating mahal masama ka pa sa hindi lilipas. Amen? Praise the Lord. Kapag nasa iyo ang salita ng ating mahal na Panginoon, ikay mananatili hanggang sa walang hanggan. Eternal. Amen? Amen. Magpakatatag tayo sa salita ng ating dakilang Diyos. Huwag po tayo matitinag, maminal, sapagkat ito po ay hindi lilipas. Mananatili ito, maminamahal. Oh, purihin ang ating mahal. Makapangyari ang salita ng Diyos. Pangawakan natin. Amen. Hallelujah! Ating basahin mo ng Isaiah 55:11. Dito po sa Isaiah 55, versikulo 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap na kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Bakit hindi naganap ang mga pangako ng Diyos
sa napakaraming mga reliyon at mga fellowship, amin, hindi totoong salita ng Diyos. Amen? Subalit sa atin, mga minamahal, pinagpala tayo. Totoong propeta ang sinugo ng ating mahal na Panginoon, I will give you pastors according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Totoong salita ng ating mahal na Panginoon, na talagang mapakinabangan mo, katulad ng ulan, katulad ngayon, mga maulan. Amen? Amin naman, nung nakarang araw, tuyong-tuyo, grabe. Kawawa ang mga halaman, namamatay. Amen? Dahil tuyo eh. Pero nung magsimula ng umulan, ay grabe, napakasigla. Naging green na uli ang mga halaman. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iyon ay comparison. Amen? Pag dumating ang ulan, tunay na ulan, ay talagang mabubuhay ang mundo. Kaya tayo buhay na buhay. Totoong salita ng ating mahal na Panginoon ang dumating sa ating puso. Amen? Kaya ano naging bunga ito? Masisiglang mga anak ng Diyos, mapayapang mga anak ng Diyos, malulusog na mga anak ng Diyos. May pagsubok man, nandyan lang talaga yan. Kakambal na ng tao ang pagsubok eh. Kakambal ng tao ang kahirapan ng mga pagluha, kakambal na po yan, mami na mahal. Amen? Subalit, ang kaibahan sa atin, mayroon tayong totoong salita ng Diyos na mapaghawakan mo, totoong mga pangako ng ating dakilang Diyos, na ang sabi po dito, yung purpose, bakit niya pinarating ang ulan? Para mabuhay ang mga halaman. Yun din ang purpose. Kaya pinarating sa atin ang tunay na salita ng ating dakilang Diyos para tayo po ay maging abunda ang ating pamumuhay. Amen? He came to give us life. Not just life, but have it more abundantly. John chapter 10, verse 10. Last verse, mami na mahal. John chapter 10, verse 10. The Gospel according to St. John chapter 10, verse. The book of the Gospel of St. John chapter 10, verse 10. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talata ay 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y nagparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pinakamaligayang mga tao sa balat ng lupa. Amen? Yung nakarinig ng totoong salita ng ating mahal na Panginoon, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang tayo po tayo, mami na mahal, hallelujah, ay binibigay ko na po ang panahon sa ating beloved brother here, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dakilain po natin ang banal na pangalan ng isang Diyos na buhay na punong-puno ng pag-ibig sa atin, mami na mahal. Hallelujah. Thank you so much for the wonderful words, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord and Preacher Rob Blanco. Sa lahat ng ating inibig ng mga baguhan, kayo po'y aming inanyana pumarito sa harapan, tagampin niyo po ng formal, ang ating pinakamamahal na harapan sa Kristo, habang ating inaawit pa po rin awiting ito, unawain po natin ating awitin at gawin natin panalangin. Amen. Praise God. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Yes, hallelujah. All I have within me, Lord, I give you praise. More than I adore
breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah, hallelujah. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, Lord, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mga iniibig, kung meron man po mga pinagpala tao sa mundong ito, ay tayo na napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagat dito, pinagkalooban tayo ng ating dakilang Diyos sa buhay, ng totoong pastor ng ating kaluluwa, totoong propeta ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, pagtuturo with power and anointing, yung salita ng Diyos na nagbuhat sa ating mahal na Panginoon. Nang ito'y ating napakinggan, nang ito'y ating tinanggap, mainibig ko mula sa ating mga puso. Isipin natin kung anong dati nating kalalagayan nang wala pa tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang ilan sa atin patungo sa kapahamakan, mga ginagawa natin hindi kinalulugdan ang ating nakalang Diyos sa buhay. Sa kapagkat hindi natin alam ang salita ng Diyos, mga inibig ko. Subalit sang araw, sa pamamagitan ng kanyang mga na propeta, mga inibig ko, napakinggan natin ang purong talisay na salita ng Diyos na ating tinanggap, na tayo ngayon ay nagtatamasa ng mga pagkapalang physical, material, lalo tingin sa spiritual kapala at tagapagmana pa ng buhay na walang hanggang, mga inibig ko. Kaya ang hinihingi na lamang na atin na kinig sa buhay, mga inibig ko, ingatan natin ng mainam ang banal na salita ng Diyos sa mga titalisay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pangawakan natin ang ating pananampalataya, yung ating kaligtasan, patuloy natin paglingkuran ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Patuloy natin siyang papurihan. Hallelujah, 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 hallelujah! Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my Ibigay natin ang ating pusong ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo pa tayo na sa parang mapanganin, mga inibig ko. Wala tayong gagawin, kundi ingatan natin mahina mo sa tayong
so well. You want to be praised. We magnify your name, O God. Hallelujah, hallelujah. For you, every breath that I take, Simula na ang aming pakinggan ang purong salita mo. Nadinala na yung pala ng propeta. Nandito kami ngayon. Nagtatabasa. Nalatamagkapana. Ang pag-iingat mo sa amin. Kagalingan ng mga karamdaman. Pagbabago ng buhay. Nagkaroon ng kabayaban sa buong tintipan. for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Lord. God bless you, peace. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, mga bisita na dito ngayon, mga sa ating beloved webcast viewers, kayo po'y pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At upang maingatan niyo rin po ang puro dalisay na salita ng Diyos na may kapangyarihan, meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po inyong gaganapin sa oras nito. Unang-una yung pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Nasabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya, may inibig ko, ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Pananampalataya, hindi mo pa nakikita, sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, kailanman hindi ka kalulugdan ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakasya sa mampalataya, na may isang Diyos sa Santa kapag bigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya napakalaga ng pananampalataya, may inibig ko sa inyo napakinggan, na purong salita ng Diyos, umusbong ang balitang palataya sa puso niya po magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, yung mga Diyos sa pagsisisi. Nasabi ng banal na kasulatan, magsisi at magbalik loob kayo upang mga pawi ang inyong mga kasalanan at kung magagayoy, darating sa inyo ang kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tayo pinagsisi, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo na yung dati mong ginagawa. Ang lakad mo na ngayon ay patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At upang magawa mo yan, kinakailangan ganapin mo yung pangatlo, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, magsisi kayo mga bautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema sa lunin kasama nilubog sa tubig. Pag aho mo na iwan na doon lahat, isa ka ng bagong nilang, isa ka ng born again Christian. At sabi ng Romans 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pang-apat, ang Diyos na po ang magbibigay nito. Babaptisuhan kayo ng kanyang banal na Espiritu, mga inibig ko. Nasabi ng mga kasulatan sa Romans 9, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo hindi sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Kinakailangan ang inyong pananatili, pagpapatuloy at ganapin at unawain ang kalooban at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga bagabuhan, mga bisita dito ngayon sa harapan, mga sa ating beloved webcast viewers, pakitas mo niyo dalawang kamay, pakipikit na po niyo yung mga mata, at mula sa inyong puso, gayahan niyo po aking panalangin sa sampitin, kasama ng taus-pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang
sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kayo magsisi, kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Parso Kristo, sa pulang dalangin na aming minamahal ginagawa ng Pastor Evangelista, Will Almeida, and Temprapo, O God, sa aming iniibig na mga kababayan nandito ngayon, mag sa aming beloved viewers na tumanggap sa iyo sa oras na ito, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalan dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang kanilang mahal sa buhay at ito rin pong simulain ng kanilang marubrop na paglilingkod sa iyo, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang yung nagagawa, pananampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer, ganapin niyo po mamaya yung pangatlo, baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na huwag po kayong uuwi na hindi po magpabaptismo sa tubig, sa pangalan natin ng Diyos sa buhay. Sapagkat kung kayo uuwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ng Diyos ang inyong kasalanan, ayaw niyo gagalin yung karamdaman, ayaw niyo mawawala ang inyong mga problema. So, sa pag-uwi niyo mamaya, ganapin yung pangatlong reglamento ng kaligtasan, saan siya na bagay, pag-uwi niyo po mamaya, baon-baon yung kapatawaran na nagmumula sa ating mabait na Diyos sa buhay, ang kagalingan at karasolbahan ng kanyang mga problema. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng, yung pang-apat manilmi, patuloy kayong dadalo upang Diyos po magbibirito. Ang Diyos po magbibirito, sa kanyang Banal Espiritu. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumang nating Ama at manatating sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, prayer for the sick, ako mo binibigay buong taon sa Brad Orton Preacher Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga pangailangan, anuman ang ating mga prayer requests, sa ating dakilang Diyos ay walang imposible, mga minamahal, sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos, tayo po na magkaisang dumalangin ng pagsisisi. Dakila po naming Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangungunang panalangin na aming kagalang-galang na mahal na pastor, beloved honorable evangelist, Waldes, Brother Almeida, patawarin mo po kami, lubos po kami nagsisisi, malapit sa mga binasumpungan sa iyong pagkakasala, pagkukulang sa iyo, patawarin mo po bautis sa amin, tulungan mo kami, malapit masunod po namin lahat mong kautusan at maging andas na kilang anong pagbabalik. Gamitin mo rin po kami, malapit sa napakalawak mong gawain sa pagligtas pa ng maraming kaluluwa, lalo ng aming mahal sa buhay, malapit Panginoon tao sa puso at dakilang pasasalamat amin na alay sa iyo, malapit na araw-araw, malapit sa nagkaloob ka ng totoo mong propeta, amin naman ginagawa, malapit pastor, beloved mama, beloved children, malapit noon upang ipangarap mo mga katotohanan at tinatapasa mo namin ang totoong masagal at pinagpalang buhay. Pruweba na kami tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Malabay noon. Salamat po sa patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Amin mga kinigal, mga pastor, all beloved children. Hallelujah. Binubus mo lahat ang pagpapala, spiritual, physical, material na nag-uumapon mo pagpapala, malabay upang patuloy na may papangalan ng isang ipangilyo sa buong kinapalbaw ka magbabalik, mahal. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Mami naman, ilehas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman, at isipin po natin ating beloved noble pastor, naglehas po sa ating, maging sa ating mga loved ones, mami na mahal, at i-cast out po natin lahat na masamang espiritu, karamdaman, problema, bisyo, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, COVID-19, homosexuality, spiritual, mortal problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubt, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, poverty. Cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus. Be healed, be healed, be healed, be blessed in Jesus' name. Sa pangalan ni Sprouts, I'll stop right now. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. Puri ng ating mahal na Panginoon. Pasalamatan po natin ang buhay, makapangyarihan Diyos, mga minamahal sa katugunan, sa lahat ng ating mga dalangin, mga minamahal. Banggitin po natin, isigaw po natin, mga minamahal, ang million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang katagang hallelujah, praise the Lord. Sabay lukso mo ng 3 beses, sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. Elevate so much, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. At narito po, beloved.